kahit nga maiksi lang yung pinagsamahan nyo, iba pa rin talaga yung turingan nyo at saka yung pagmamahal nyo bilang alaga at saka amo. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali, ang piyesa natin ngayon ay yung binansagan na man's best friend. So, hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Ito po ay yung mga alaga nating aso. Isang uri ng hayop na may puso't damdamin na kagaya nating mga tao. Kaya kahit hayop ay dapat ding mahalin, lalo't maamo at masunurin. Sila'y alagaan at huwag pababayaan. Tao at hayop may unawa. Well, kung gusto nyo malaman ang kabuuan ng buong video, tara samahan nyo ko at panoorin nyo hanggang dulo. Gaya ng tao at aso, sigurado naman ako na may matututunan kayo sa loob ng 4 na minuto. Siya nga pala si Ma'am Joanna ng Antipolo City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Tara, simulan na natin. Sa pyesa na to, 2 size lang ng needle yung ginamit natin. Pero tayo 5RL para dito sa mga line na ginagawa natin. Tapos 7M1 naman po para doon sa mga shading na gagawin natin. Sariling design po ni client to. Inayos lang natin yung pagkaka-edit niya. Sinundan lang natin kung ano yung gusto niyang mangyari, yun pa rin po yung ginawa natin. Kasi dun po sa design niya, medyo rough pa po yung pagkakaayos niya ng design. Inayos na lang natin para sa pinaka-final na result ng pinaka-design niya. Dito makikita nyo kanina, nag-line na ako dito sa part na to. Kagaya ng mga ginagawa natin portrait, ganun din naman sa mga hayop, kagaya ng aso. Nag-linya tayo dun sa mga importanteng detail. Tapos, pinasadaan uli natin ng Magnum. 7 Magnum po yung gamit ko rito kasi medyo maliit po yung pyesa na ginagawa natin. Kaya medyo maliit lang din po yung needles na kailangan natin na gamitin. Dito sa mga parang bigote o mga balahibo ng aso na ginagawa natin, kagaya ng paggawa natin ng mga buhok ng portrait na ginagawa natin, ganun lang din po yung hagod na ginagawa ko. Shader gamit natin, Magnum, pero para lang ako naglilinya. Pero ang resulta po niyan ay parang hibla-hibla na katulad ng buhok. May mga hibla o may mga strand na para hindi tayo maligaw dun sa ginagawa natin. Kasi alam nyo naman, pag balahibo, buhok, mga ganyan, syempre kailangan natin makakita ng mga detalye kahit pa paano. Kahit hindi naman ganun ka-detalye, basta makita natin na nagkakaroon ng detalye para magmukha talaga siyang balahibo o buhok. Bali dyan sa mga kulay na ginamit natin dyan sa mukha ng Shih Tzu na yan, bali gumamit tayo ng dark gray, medium gray, gumamit tayo ng light gray, tapos caramel, dark flesh tone, light flesh tone, syempre black at saka white, napaka-importante niyan sa bawat pyesa na ginagawa natin. Kung mapapansin nyo rin po, dito sa pyesa na to, merong white na white, merong light gray, merong medium gray, merong dark gray. Yun po nagmix lang tayo ng white na ink at saka ng black. Yan pong black and white na yan ang ginamit natin na iba't ibang kulay ng gray dyan sa pyesa na yan. Nilaro-laro lang natin para makagawa tayo ng iba't ibang tone ng gray na ginamit natin dyan sa pyesa na yan. At yun, maraming salamat sa panonood. Salamat sa inyong patuloy na suporta, panonood at pakikinig sa aking video tutorial. Sana kahit papano meron kayong natutunan at kaunting aral. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.